Siya ang lolo ni Lenlen. Napilit na namamasada ng tricycle kahit 77 years old na. Nako, dahil naaawa daw siya sa kanyang apo. Nako, siya pa'y naaawa sa apo. Lolo Kulas, humarap ka na. Lolo, 77 ka na? Namamasada ka pa? Opo. Bakit? Nahihiya po ako sa kanila. Oo, nahihiya ka sa kanila. Yun lang po ang matutulog ko sakali. Sakali pa. Nakakasagasa ako, nakakapag ako, napundahin ko para makatulog ko sa kanila. Mabuti, Lolo, wala ka pang sakit. Wala. Pinagpala ka rin, ano? Mahina po ang mata ko. Mahina na ang mata mo, pati tingnan natin yung mata mo at bibigyan ka namin ng salamin. Para ikaw naman ay makaigi-igi, ano, sa paningin mo. Opo. Oo, tapos magpa-check up na rin tayo. Kayo po ay parang nagbaboundary lang sa tricycle ng iba. Opo. Oo. Wala ba sa mga anak ninyo ang pwedeng sumalo doon sa pagta-tricycle niya? Mga Wala. bata pa ba yung anak mo? Wala po. Mga bata pa. Magkano naman, Lolo, ang kinikita mo sa bawat araw? Nakikita naman ako kahit na 200, 300, pinakamababal ng 300. Gano'n. Kasi sayang din, ano? Opo. Oo, sayang din. Kasi wala po akong magawang. Pero hindi ka ba nahihirapan sa pagmamaneho mo araw-araw? Nahihirapan din po, kaya lang talagang kailangan pong magtrabaho para kumita, para makatulong sa apo ko. Meron po bang sama ng loob sila sa inyo na hindi kayo dinadalaw, hindi kayo tinutulungan? Tingin niyo po ba? Hindi ko po alam kung ano sama ng loob nila sa akin. Pero ako mas kamalong sa kanya. Nababayaan na nanin na. Hindi ko alam kung ano kasalanan ng mga dahil sa kanila. Para sa kanila namin sa bahay. Ilapit lang ng bahay namin para puntahan kami. Wala. Gusto pa nila ay sino pa ang pupuntahan para magkita-kita lang kami. Ngayon, kahit hindi makarating po dito ang asawa ni Lolo, kasi si Lola'y may sakit, may mensahe siya para kay Lenlen at sa kanyang mga anak. Ito po ang asawa ni Lolo Kulas, si Lola Clemencia. Kay Chris. Mabait naman yung bata si Chris. Yan lang, parang walang panahon sa akin dumadalaw dito. Ang lapit na Manila, hindi man lang ako sisilipin. Pero pinadyos ko na lang sila. Ang nanay ni Linlin, hindi nga alam ngayon kung saan naman. Lumayas. Si Mincy naman, ganun-ganun lang. Punta dito, punta doon, sa kabila, sa kuya niya. Hindi mo rin maasahan. Yan si Linlin ang nag-asikaso sa akin. Siya nagpapakain sa akin. Inalagaan niya ako mabuti. Hindi niya ako pinabayaan. Pagka may sakit ako, binibilihan niya ako ng gamot. Siya lahat bibili ng gamot. Mabait si Linlin. Mabait na bata yan. Papasalamat talaga ako yan sa apo ko kay Linlin. Kasi hindi niya ako pinabayaan. Pero mga anak ko, hindi ako pinapansin. O ayan ang mensahe ni Lola na pinupuri siyempre si Lenlen. Talaga bang hindi kayo man lang makadalaw doon? Nahihiya daw po siya, Tay. Nahihiya siya, wala siyang may abot. Kahit po ba wala siyang malabot, mas madagulilan namin nila. Kaya na. Sino